Sa nakaraang episode, mula sa hangin ay lumitaw ang isang dumadaloy at maramihang anyo ng espada. Ibinuhos ni Yunming ang lahat sa arkong iyon, ang arkong tinatawag niyang, puno ang langit. Umiti siya, tanda ng bagong kaliwanagang kanyang nakamit. Ang kanyang mga mata ay muling nagliyab sa matinding apoy ng panibagong pag-unawa. Ngunit sa kanyang seryosong mukha ay namutawi ang mga salitang, ang ulan ng mga bulaklak ay hindi nababagay sa akin. Sa harap ng isang bagong Yunming, ang demonic cult leader ay tila nayanig. Makikita sa kanyang mga mata ang pagkabalisa at mababakas ang pagkababa ng loob dahil sa kanyang nasasaksihan. Muling nagsalita si Yunming, buong paninindigang sinabi, gagawa ako ng sarili kong pamumulaklak sa langit. Kasabay ng kanyang pagbitaw ng salitang iyon ay ang pagpapakawala niya ng isang napakatinding aura. Mula rito'y sumibol ang isang dambuhalang espada ng enerhiya, ang espadang puno ang langit, na tila walang makakapigil. Sa isang iglap, ito'y kayang lumunin ang lahat ng zombie master at maging ang mismong demonic cult leader. Sa sandaling iyon, inilarawan na si Yunming ay may ninggos sa mga mata at bagong aurang bumabalot sa kanya. Nakatingin daw siya sa pinuno ng demonic cult ng may matinding determinasyon. Ang demonic cult leader ay galit daw nang makita si Yunming na tila ibang-iba na ngayon, isang nilalang na nakamit ang kapangyarihang hindi pa niya nasalayan dati. Bigla raw ipinamalas ni Yunming ang isang kakayahang tinawag niyang, Myriad Heaven's Sword Draw. Bago niya ito tawagin, sinabing tahimik at payapa pa ang paligid, parang walang labanang nagaganap. Ngunit sa isang iglap, isang dambuhalang buhawi ang sumiklab, napakalakas nito na para bang wawasakin ang lahat ng nasa paligid. Maging ang mga zombie masters ay mukhang malalagas sa kapangyarihang iyon. Makikita raw si Yunming sa gitna ng buhawi, kasama ang mga zombie master na isa-isang napupunit at nagkakahiwa-hiwalay. Kahit taglay nila ang sariling lakas, hindi raw sapat iyon upang labanan ang teknik ni Yunming. Samantala, hindi makapaniwala ang pinuno ng demonic cult sa kanyang nasasaksihan. Nakanganga raw ito sa pagkabigla habang pinapanood na napupunit ang mga zombie master. Hindi raw niya akalaing ang body protecting energy ng isang extreme demon master ay basta-basta na lamang masisira. Naisip daw niya kung ito na nga ba ang ultimate technique ng Tang family, ang Myriad Heaven's Flower Rain. Habang pinagmamasdan ito ni Snakey, nasambit raw nitong marahil ito nga ang teknik ng kinamumuhian nilang invisible guest. Pero idinagdag din daw nito na, ngunit isa itong tanawin na hindi kailanman nakakasawang panoorin. Pareho silang nakatulala sa matinding pagkawasak ng paligid, isang buhawing walang makakapigil. Sa eksena naman ni Yunming, 3 na lang daw sa mga zombie master ang nanatiling buo. Namangha raw siya kung paano nakakalusot ang mga ito sa gitna ng ganoong malupit na teknik. Naisip niya na talagang makapangyarihan ang mga ito noong nabubuhay pa. Sinabi raw ni Yunming sa sarili na hindi pinili ng mga zombie master ang kalagayan nila ngayon. Kaya't ipapalay na raw niya sila. Itinaas niya ang isa niyang kamay at pinakawalan ang isa pang teknik, ang sword technique, feeling the sky blooms full. Sa isang iglap, nagpakawala siya ng napakaraming liwanag na hugis espada na parang mga bulaklak sa langit, punong-puno ang himpapawid, at tinusok ang mga natitirang zombie master. Wala raw itong takas. Nang makita ito ng pinuno ng culto, lalo raw itong natakot. Napagtanto niyang delikado na ang labang ito at kailangan na niyang pag-isipang mabuti ang mga susunod na hakbang. 2 malalakas na teknik ang pinakawalan ni Yunming, mga teknik na animoy pang Diyos at lampas tao. Para raw sa isang batang leader tulad niya, sobrang laki ng taglay nitong kapangyarihan. Habang pinagmamasdan ang anyo ng teknik na tila bumubuo ng holo ng mga espada, at buhawing parang sakuna na unti-unting sinisira ang buong teritoryo ng kulto, makikita raw sa mukha ni Yunming ang pagkasiyahan sa naging resulta. Bigla raw siyang nakarinig ng isang boses na nagpapasalamat. Nagulat siya't nagtanong kung sino ang nagsalita. Isa raw ito sa mga zombie master. Nagpaalam ito, at nagpasalamat kay Yunming sa wakas ng kanyang paglaya. Unti-unti raw itong naglaho habang bumibigkas ng pamamaalam. Tahimik lamang daw na pinanood iyon ni Yunming, may kaunting simpatiyang nararamdaman, dahil alam niyang hindi sila kusang lumaban kundi ginapos ng kapangyarihan sa loob ng 1000 taon.
Pagkatapos nito, tila may naalala raw si Yunming kaya napalingon siya sa kabilang panig. Ikinumpas lang daw niya ng bahagya ang kamay at tinawag si Snakey. Agad daw itong lumapit sa kanya, nagulat sa biglang paglapit. May pang-uuyam sa mukha si Yunming habang tinutukso si Snakey, sinabing, "Abat nagmamagiting ka pa, pero natalo rin." Dagdag pa niya, nakakahiya raw yon. Nagpalusot naman daw si Snakey, sinabing kung hindi lang daw dahil sa sorcerer, panalo na sana siya. Habang si Snakey ay naging maliit na halimaw at hawak-hawak siya ni Yunming, sinabi raw ni Yunming na kahit papaano, kung hindi raw siya sinabihan ni Snakey tungkol sa susi ng Myriad Heaven's Flower Rain sa gitna ng labanan. Baka raw umabot pa sa mas matagal at mapanganib ang kanilang laban. Bigla raw ngumiti si Yunming kay Snakey at sinabing may utang na loob siya rito. Sa mahinahong tinig at seryosong tingin, inilahad niyang taos-puso siyang nagpapasalamat dahil sa simula't simula pa lamang ay kasama na niya si Snakey sa bawat laban. Napangiti raw si Snakey sa pagkilalang iyon mula sa kanyang bagong Panginoon. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya, isang mainit na damdamin ng pagpapahalaga, lalo na't matagal na silang magkabigkis. Ngunit biglang nag-iba raw ang ekspresyon ni Yunming. Napakunot noo siya at nagsabing sana raw ay ibinigay na ni Snakey ang mahalagang impormasyon bago pa nagsimula ang labanan. Wala raw masabi si Snakey. Parang sa gitna ng napakagandang sandali, bigla na lang itong sinira ni Yunming. Samantala, dahan-dahan na raw silang bumaba sa lupa. Napansin nila ang paligid, giba, wasak, at walang naiwan kundi abo at guho. Napatingin raw sa paligid si Snakey at sinabing, ganap nang nadurog ang kapaligiran, idinagdag pa niya na, kahit ilang ulit pa niya itong makita, hindi pa rin nawawala ang pagkamangha niya sa lakas ng teknik ni Yunming. Ngunit biglang may kakaibang naramdaman si Yunming. Napalingon siya sa kabilang panig ng lugar, at doon niya nakita ang pinuno ng demonic cult, lumilitaw mula sa mga guho ng bato. Hindi makapaniwala si Yunming na buhay pa ito. Kaya siguro siya ang pinuno ng sekta ng demonyo, sambit daw niya. Pero sa sumunod na sandali, may bahid ng pang-aasar sa kanyang tinig nang sabihin niyang, wala na yatang natitirang alas sa iyong mangkukulam, hindi ba't mas mabuting nanatili ka na lang sa ilalim ng mga bato? Nagpanting raw ang tenga ng pinuno ng kulto sa narinig. Pasigaw nitong sinabihan si Yunming na tumahimik. Inilabas niya ang isa pang talisman, sabay sabing ang lahat ng nangyari ay paghahanda lamang para sa kanilang paglusob sa Central Plains. Tinanong niya si Yunming kung akala ba nito'y natatakot siya sa kanya, sa isang taong winasak ang lahat at nagtago lamang sa mga bato. Galit na galit niyang idinagdag, hindi kita kailanman mapapatawad, ikaw pa talaga. Unti-unti nang naglaho ang hawak niyang talisman, palatandaang may panibagong teknik na kanyang pinapataw. Tinawag daw niya itong, Blue Armored Ghost. Isang malakas na aura raw ang biglang lumaganap mula sa pinuno ng kulto, malinaw na hindi pa tapos ang kanyang laban. Nagulat daw si Yunming. Hindi niya inakala na ang matandang ito ay may natitira pang ganitong kapangyarihan. Ang bagong aura ng pinuno ng kulto ay naging napakalakas. Umabot ito hanggang sa kinaroroonan ni Yunming, dahilan upang mapilitan siyang takpan ang kanyang mukha. Ngunit sa kabila nito, nanatili siyang nakamasid. Pinag-aaralan niya ang bagong anyo ng kalaban, hinahanap kung anong susunod nitong galaw, at iniisip kung paano ito madaling mapapalagan. Nagbago raw ang anyo ng pinuno ng kulto, tila ba may suot itong maskara at baluting may makasalanang kapangyarihan. Ipinaliwanag niya na ang evil spirit na iyon ay walang sariling lakas, ngunit nagkakaroon ng tunay na halaga kapag direktang isinusuot ng mangkukulam. Makikita raw sa kanyang katawan at mukha ang mga tato na ukit ng mga mahiwagang orasayon. Buo ang kumpiyansa niya nang sabihin na, sa anyong ito, maaari na kitang patayin, Yunming. Pero alam din ng mga manunood na noong nakaraang yugto, ipinakawala na niya ang Zombie Master, na itinuturing din na kanyang huling alas laban kay Yunming. Marahil ngayon ay mas astig lang ang dating niya dahil sa mga chant tato sa kanyang katawan. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay sa gilid, tila may tinatawag o inihahandang isang malakas na atake. Yumanig raw ang ilalim ng lupa, para bang may napakalaking nilalang na pilit umaahon. At bigla nga itong sumabog mula sa ilalim, kasabay ng pagtilapo ng malalaking tipak ng bato.
Hinawakan ito ng pinuno ng kulto. Isa itong malaking sandata, na kamukha ng sandatang ginamit noon ng Ghost King na nakalaban ni Yunming bago pa man ang laban sa mga zombie master. Nagliwanag daw ang kanyang aura. Habang hawak ang dambuhalang espada, buong yabang niyang idineklara, "Dito ko natatapusin ang lahat, ikaw ay mamamatay sa lugar na ito, Yunming." Matigas ang tingin niya habang nakatutok kay Yunming. Sinabi niya sa seryosong tinig, "Maghanda ka na, pinuno ng Righteous Alliance." Ngunit si Yunming ay nakatingin din sa kanya ng may buong determinasyon. Alam niyang handa na siya sa muling pagtutuos. Ngunit sa kanyang tingin ay may halong pagkainis, gusto na niyang tapusin ang laban na ito sa lalong madaling panahon, lalo na't hindi pa niya alam kung ilang talisman pa ang nakatago sa mangkukulam na pinuno ng kulto. Habang hawak ang dambuhalang espada, umatake ang pinuno ng kulto ng demonyo kay Yunming. Nasa ere na ito at halos nasa harapan na ng kanyang target. Agad namang tumalilis si Yunming sa gilid upang iwasan ang paparating na atake. Muntik na siyang tamaan ng malaking espada, ngunit nakaiwas siya ng kaunti lamang. Bumaon ang espada ng kulto sa lupa, tanda ng tindi ng puwersa nito. Sa kabutihang palad, nakaiwas si Yunming ng halos 1 metro mula sa lugar na tinamaan. Mabilis na bumawi si Yunming at nagpakawala ng liwanag na atake mula sa kanyang espada. Tumama ito sa pinuno ng kulto ngunit naibsan ang pinsala dahil sa matibay na baluti nito. Gayunpaman, halatang nenas ang kalaban, dahil hindi lang siya tinamaan, kundi pati na rin ang armor niya ay nadungisan. Muli siyang umatake, isang mabilis na pasayboy na hiwa sa gilid. Pero mabilis na nakapwesto si Yunming sa likuran nito at nakaiwas muli. Naglabas muli ng liwanag na atake si Yunming, na tila direktang tatama sa pinuno ng kulto. Ngunit bigla itong tumalon sa ere at muling nakaiwas. Sa ere, kapwa nila nakita ang resulta ng unang tama, may mga bitek sa baluti ng pinuno, lalo na sa dibdib at mukha nito. Ngayon, magkaharap na sila ni Yunming sa kalagitnaan ng ere, parehong handang ilabas ang kanilang buong lakas para sa isang matinding sagupaan. Sa isang tingin pa lamang, tila ba alam na ni Yunming ang susunod na kilos ng kanyang kalaban, malapit na masyado ang distansya nila sa isa't isa. Walang paabi, pinakawalan ni Yunming ang isang makapangyarihang teknik, ang Wave Ripple Point Continuous Strike. Tumama ito ng sunod-sunod sa katawan at mukha ng pinuno ng kulto, nag-iwan ng mga butas sa bawat tama. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, biglang bumalik sa normal ang mukha ng pinuno ng kulto, parang walang nangyari kahit pamatindi ang natamong pinsala. Nagbago ang ekspresyon ng pinuno, ngayon ay seryoso na ito. Samantala, napansin ni Yunming na tila bumabalik ang lakas ng kanyang kalaban. Pinaghihinalaan niyang may kakayahan itong mag-regenerate. Bago pa man niya masuri ng lubos ang nangyayari, isang mabilis na atake ang pinakawala ng pinuno ng kulto. Bahagyang na-block ito ni Yunming gamit ang kanyang espada, at kinailangan niyang gamitin ang parehong kamay upang salubungin ang bigat ng dambuhalang espada. Habang hawak-hawak ang espada, lumitaw si Snakey sa kanyang likuran at nagsabing napakataas ng tigas ng katawan ng kalaban, at kahit ang kanyang lason ay hindi makalusot dahil sa bilis ng pag-regenerate nito. Narinig ito ng pinuno ng kulto at natawa. Ayon sa kanya, tama si Snakey, hanggat hindi nauubos ang kanyang panloob na enerhiya, patuloy na magre-regenerate ang espiritu ng asul na armor ghost na nakaugnay sa kanya. Dagdag pa niya, habang si Yunming ay ubos na halos ang panloob na enerhiya mula sa mga naunang laban, siya na may hindi pa man lang gumagamit ng anuman. Ngunit malamig na sinagot ni Yunming, ano ngayon? Isang sagot na hindi inasahan ng pinuno. Sa sumunod na sandali, nagpakawala si Yunming ng simpleng ngunit makapangyarihang atake gamit ang kanyang espada, dahilan upang mapatalsik pataas ang dambuhalang espada ng kalaban. Umiti si Yunming at sinabing, kailangan ko lang naman siyang maubusan ng enerhiya, hindi ba? Tinawag niya si Snakey. Mula sa kawalan, lumitaw si Snakey at lumura ng lason patungo sa espada ni Yunming, pinatindi pa lalo ang lakas nito. Habang ginagawa ito, sinabi ni Snakey na nagtataka siya kung bakit hindi siya tinatawag agad. Nagulat ang pinuno ng kulto at nagtanong kung bakit bigla na lang tumataas ang panloob na enerhiya ni Yunming. Muli, umatake si Yunming mula sa iba't ibang anggulo gamit ang liwanag ng espada.
Tinamaan na naman ng matitinding butas ang katawan ng kalaban. Ngunit sa kabila ng lahat ng pinsala, tila balewala lang ito sa pinuno ng kulto. Ang mas pinagtutuunan nito ng pansin ngayon ay ang kakaibang enerhiya na tinatanggap ni Yunming mula sa isang masamang espiritu. Napaisip ito, paano naging posible yon? Habang may matinding galit sa mga mata, walang tigil ang pag-atake ni Yunming sa pinuno ng kulto ng demonyo. Napansin ng pinuno ng kulto na lalong lumalakas at tumitindi ang mga atake nito, at napaisip siya, tao pa ba talaga si Yunming? Hindi na kinaya ng kanyang katawan ang sunod-sunod na tama. Nang inag siya, at sa gitna ng labanan ay bigla na lamang siyang tumalon palayo. Iniwan si Yunming habang abala pa ito sa pag-atake. Nagulat si Yunming, hindi niya maintindihan ang biglaang desisyon ng pinuno. Habang paatras ang pinuno, tumingin pa ito kay Yunming bago tuluyang lumipad palayo mula sa lugar ng labanan. Sa mga sandaling iyon, malinaw, tumatakas siya. Hindi nag-aksaya ng oras si Yunming at agad na tumakbo para habulin ito. Sa kanyang tabi, narinig niya si Snakey na nagsalita, "Anito'y duwag ang pinuno ng kulto." Dagdag pa ni Snakey, sa lahat ng sorcerers na lumalaban sa langit na kanyang nakita, ito ang unang beses na may tumakas sa ganitong paraan. Samantala, sa ibang bahagi ng Tian Shan Peak, ilang kasapi ng kulto ng demonyo ang nakamasid mula sa itaas. Pinanunod nila ang laban ng kanilang pinuno laban kay Yunming. Sa gitna ng katahimikan, isang matandang elder ang lumapit kay Maoy, ang kilalang demonic doctor. Nagtanong ang elder kung sino ba talaga ang kalaban ng kanilang pinuno. Hindi pa roon natapos ang tanong niya, binanggit din niya na ang buong headquarters ng kanilang banal na kulto sa Tian Shan Peak ay tila nawawala na parang bula. Ngunit simpleng sagot lang ang ibinigay ni Maoy, hindi rin niya alam. Ang tanging bilin ng pinuno sa kanya ay ipunan ang mga elder demons at maghintay sa paanan ng Tian Shan. Habang nakatingin sa paligid, napaisip si Maoy kung tama bang maghintay lang sila sa ganitong paraan. Kilala niya ang lakas ng mga elder demons, pangalawa lamang sa pinuno at sa kaliwat kanang sugo ng sekta. Dati ay inisip niyang sapat na ang mga ito upang paalisin ang sinumang manggahals na sumugod sa kanila. Ngunit nang makita niya ang eksenang nagaganap sa harap niya ngayon, nabura sa isipan niya ang lahat ng iyon. Ang tanawin sa Tian Shan Peak ay hindi na kayang tanggapin ng normal na tao. At sa tingin niya, ramdam din ito ng mga elder demons, kaya sila nag-aatubili. Alam nila na kung basta-basta silang makikialam, tiyak ang kamatayan. Ngunit sa bilis ng mga pangyayari, nabanggit ni Maoy sa sarili, kung magpapatuloy ito, ang pinuno natin ay, hindi pa man niya natatapos ang iniisip, may sumigaw. Tumungo kayo sa itaas. Nakita ni Maoy na bumababa na ang kanilang pinuno. Sa unang tingin, natuwa siya at nagpasalamat na ligtas ito. Ngunit isang nakakasilaw na aura ang biglang bumagsak sa lupa, kaya't muli siyang nag-alala sa kalagayan ng pinuno. Matapos ang liwanag, lumitaw ang pinuno ng kulto. Tumingin ito kay Maoy at sinabing mahusay nitong naisakatuparan ang kanyang ipinag-utos. Pinuri nito si Maoy sa mabilis na pagtugon. Bigla na lang siyang hinawakan ng pinuno at tumakbo silang dalawa, tila may pinatutunguhan. Ngunit halatang galit ang pinuno, pakiramdam niya, palapit na ng palapit si Yunming. At hindi nga siya nagkamali. Isang mabilis na atake mula sa itaas ang bumagsak, si Yunming mismo ang umatake at nagbanggaan ang kanilang mga espada. Halos hindi nakaiwas ang pinuno ng kulto, at lahat ng naroon ay nakasaksi sa banggaang iyon, nakapamulagat sa gulat. Ilan sa mga elder demons ay hindi makapaniwala. Siya ba yung kalaban ng ating pinuno? Bulalas ng isa. Yung batang yun ba ang nakikipaglaban sa pinuno natin sa lahat ng oras na to? Samantala, seryoso at nakatutok si Yunming. Hindi niya alam kung ano ang susunod na hakbang ng kalaban. Sa kabilang banda, tila nabasag ang katahimikan, dumyugo ang bibig ng pinuno habang sinasabi niyang hindi siya binibigyan ni Yunming ng kahit sandaling pahinga. Nag-aalala si Maoy habang pinapanood ang pinuno. Habang patuloy ang banggaan ng mga espada, bahagyang napwesto si Yunming sa lupa. Habang pinagmamasdan ang paligid, sinabi niya na mas matatag pala ang pinuno ng kulto kaysa sa kanyang inaakala. Pati siya'y nagulat na marami pa palang natitirang miyembro ng kulto. Ngunit nadama rin niya ang enerhiya ng mga ito,
Malaki ang bilang nila, ngunit wala pa ring kapantay ang pinuno ng kulto. Sa gitna ng tensyon, isang elder demon ang sumigaw, itinuro si Yunming, at inutusan ang lahat ng kasapi ng kulto. Tumulong tayo sa pinuno. Ipaglaban natin siya nang may handang isakripisyo ang ating buhay. Palayasin natin ang manlulusob. Ngunit bago pa sila makagalaw, hinarang sila ng mismong pinuno. Huwag ninyong gawin yan, mariing sabi nito. Idinagdag niya na kahit sabay-sabay pa silang sumugod, hindi sila tatagal sa laban. Hindi niya kayang mawala silang lahat sa isang walang saysay na sakripisyo. Sinabi rin ng pinuno na ang tunay na halaga ng sakripisyo ay nasusukat lamang kung may kapalit itong karampatang tagumpay. May matinding determinasyon sa kanyang mga mata nang tignan niya ang lahat ng natitirang miyembro. Ang kahandaan ninyong mamatay ay hindi sapat. Kailangan ninyong mamatay para makatulong sa akin. At sa utos niya, inatasan niya silang ilabas ang teknik na tinatawag na 5 Stars of the Reverse Blood Demon. Dito, naramdaman ni Yunming ang kanyang hinala, na ang pinuno ng kulto ay posibleng sisagap ng kanilang mga enerhiya, tulad ng ginawa niya noon sa pagtanggap ng panloob na lakas.